sa mga kababaihan na hindi lamang opisina ang kanilang pagtutuunan. Ang pagiging magsasaka din, pagiging farmer, dapat mahalin din nila ang pagiging farmer. Kasi lahat naman ng tao sa mundo yung pagkain natin galing sa farm, di ba? Kung wala tayong itatanim, wala tayong aanihin. Huwag nilang maliitin ang pagiging farmer. Kasi diyan tayo nabubuhay. Sa bawat hakbang ng kasaysayan, nakatatak ang ambag ng kababaihan. Mula sa kanilang tapang, talino at pagmamahal na bumubuo sa ating lipunan. Sa buwang ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang kanilang mga tagumpay, kundi pati na rin ang kanilang patuloy na pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay at karapatan. Sa dokumentaryong ito, matutunghayan natin ang kwento ni Ginang Lilibeth Sandad, isang agrarian reform beneficiary mula sa Maasin. Isa itong pagpupugay sa kanyang dedikasyon at mahalagang papel, hindi lamang bilang isang babaeng magsasaka, kundi bilang isang huwarang ina, masipag na manggagawa at aktibong bahagi ng kanyang komunidad. Magsama-sama tayo sa pagdiriwang ng Women's Month dahil ang kwento nila ay kwento nating lahat. Ako si Lilibeth Garcia Sandad, nakatira dito sa Sitio Mangelen, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Ako po ay nasa 54 na taong gulang. Nung ako'y 2 buwang gulang pa lang, pinanganak ko ng mother ko. After 2 months, nagkasakit yung mother ko, yung biological mother ko. Hinatid niya ako sa lola ko dito sa farm. Nalagaan ako ng lola ko. Nung gumaling yung mother ko, nung kukunin na nila ako, ayaw na ako ibigay ng lola ko. So, ang nag-alaga sa akin, yung auntie ko, yung kapatid ng mother ko. Hanggang siya na yung nagpalaki talaga sa akin, yung auntie ko, yung lola ko, tsaka lolo ko. Yung auntie ko na rin yung nagpaaral sa akin. Dahil wala siyang asawa, wala rin siyang anak pa. Nung magkaasawa siya, hindi rin sila nagkaanak. So sabi ng lola ko, ako na daw yung magiging anak ng auntie ko. So lahat ng tao, ang alam nila, adopted na talaga ako nung mama ko. So ang ginawa ng auntie ko, pinabuyos niya yung area niya at isinali niya ako doon, isa sa beneficiary na yun. Nung umpisa, minsan mahirap kasi talagang maghanap ng tao. Minsan wala ka talagang makukuha ang tao. So naranasan namin maghakot ng nyog, magbilad ng nyog, maglugit, tapos hanggang sa pagsaking, magtulong ba. Kahit yung mga anak ko, tumutulong na rin sila sa trabahong pagkukopras. Kasi yun lang naman yung alam naming hanap buhay na makakatulong din sa amin, sa pamumuhay namin. So kailangan namin, kahit mahirap, kailangan namin gampanan. Mahirap man, pero kailangan. Nung umpisa, hindi ko alam kung anong gagawin. Ano ba tong trabaho namin? So na-orient kami na kailangan namin mag-monitor sa lahat ng projects ng DAR. Titingnan kung ano yung mga projects na gumagana pa ba yung mga projects na binigay ng gobyerno. Nung umpisa, sabi ng mga anak ko, Mama, parang ang hirap niyan kasi minsan pag nasa monitoring, umuulan, kahit putik, kailangan mo akyatin yung tapos merong time na yung sasakyan hindi makaakyat, lalakarin mo paakyat, tapos yung putik-putik na. Sabi ng mga anak ko, Mama, hindi ka pwede dyan kasi alam mo, may sakit ka. Hindi, okay lang naman ako kasi nai-enjoy ko naman yung trabaho. Yung pangatlo ko, ang kinuha niya is agri-business. Sabi niya nga sa akin, Mama, sabi niya, pagdating ng araw, lahat ng area, i-propagate daw niya. Sabi ko, di mabuti. Kasi ko, ibig sabihin, pagdating ng panahon, hindi lang magtitiwangwang yung farm natin kasi andyan ka para asikasuhin. Sa akin, ma-enjoy mo man din naman kalaunan. Hanggang sa maisip mo na lang din, mag-alaga ka na rin ng mga hayop. Hindi lang yung pagtatanim ng nyug, hindi lang din yung pagkukopras. Okay ang farming. Basta masipag ka lang talaga. I am empowered woman kasi kaya kong gawin yung trabaho ng lalaki.
Hindi lang trabahong pangbahay, hindi lang sa pag-alaga ng mga anak. Kaya ko rin gawin yung kayang gawin ng lalaki. Ang masasabi ko lang sa mga kababaihan, hindi lamang opisina ang kanilang pagtutuunan. Ang pagiging magsasaka din, dapat mahalin din nila ang pagiging farmer. Kasi lahat naman ng tao sa mundo yung pagkain natin galing sa farm, di ba? Kung wala tayong itatanim, wala tayong aanihin. Huwag nilang maliitin ang pagiging farmer. Kasi diyan tayo nabubuhay. Naway magsilbing inspirasyon ng kwento ng ating kababaihang magsasaka. Patuloy natin silang kilalanin, ipagbunyi at suportahan. Dahil sa bawat ani ng lupa, kasabay rin ang ani ng kanilang sipag at pagmamahal para sa mas magandang bukas.